May isang concern lang po ako. Brother Angel or Brother Wendell, medyo weird itong nangyayari. May kasamaan ako sa church na may maalaga na matanda, many years na siyang inalagaan. Masyado siyang close sa ay, good evening pala sa lahat, sorry. Di ako naka-greet. Hindi siya I mean, hindi niya matanggap na mamatay na yung matanda dahil napaka-close niya sa kanya. Isa siyang Buddhist, yung lola na namatay. At yung mga malapit na siyang mamatay, of course, member siya sa ministry natin, ito sa online. Kasama ko rin siya sa church. So aware siya sa mga prayers like rosaries, Divine Mercy, yung prayer of Saint Joseph, yung happy death prayer, yung ganun, ano niya yun, ina-apply niya sa matanda. Ang weird lang doon is, binaptize niya yung lola bago mamatay. Sabi ko, hindi pwede dahil hindi naman siya believer. Sabi niya, basta desire ko talaga siya na mapunta siya sa langit. Sabi ko, ha? Wala naman sa teaching natin yung ganun. So, kayo na lang po magpalawak or meron bang case na ganito nangyari sa mga kapatid natin, no? So, paki-explain na lang po Ano yan si Carol? Langit, papuntang langit? yung desire niya sa lola mapunta ng langit. Kaya nga, Desire niya sa lola niya. yes, yung lola na Ah, matanda na alaga niya. So, binaptize niya in the name of the Father, Son, Holy Spirit, lagyan ng tubig. Buddhist yun eh, tsaka yung buhay pa yung lola, hindi naman siya, tawag nito, naniniwala kay Jesus, di ba? So, unless kung naniniwala sa Jesus, may desire sa heart niya na maging embrace yung faith. So, that's another thing. Pero, baptize mo na hindi naman yun naniniwala. Although, mabait yung lola. Ano ba ang pwede natin maiano dyan? Sabi ko sa kanya, nasa bingit na kamatayan na yung lola. dying na nga kasi nasa hospital na. So ano yung ma-explain niyo po doon? Hindi, merong nasa hospital pero hindi pa dying. Ano ba 'to? Yung naghihinalo na? Yung in Yes. seconds pwede na siyang mamatay. Yes. So Hmm. yun nga, in-apply niya yung mga prayers while yung days na nandun siya, inalagaan yung lola. So hanggang bumitaon yung lola, binaptize niya. Parang sabi ko, weird yun kasi ang puro ng simbahan, kung yung tao ay may desire na embrace yung faith. So, ano yung masabi niya doon? Salamat. Sige, go ahead, Bro Jindre, go ahead, Bro Jindre. Sige, Bro Okay. Jundre. Yes, walang mali doon, sister. Walang mali doon kasi turo naman talaga ng simbahan niya. Ang sakramento ay para sa lahat naman. Although yung chance niya na, matanggap matanggap yung sakramento nung malutong pa siya, hindi niya ginawa, hindi pa rin na-describe sa kanya na matanggap yun sa tawag ito, sa kanyang sa hindi pa rin Bro Jindre, yes, go ahead. nawala po. Oh. Yes. O hindi pa rin yun hindi yun mali kasi meron tayong yung emergency baptism. At wala namang wala namang wala namang ano ang wala namang ang emergency of baptism. Wala po siyang restriction na yung mga mga Kristiyano lang o mga Katoliko, kahit sino, kahit pa Buddhist, pwede yan i-apply sa kanila. Kasi ang awa ng Diyos kasi wala namang limitation ng awa ng Diyos para sa lahat ng awa ng Diyos. At maigi yung ginawa ni kapatid natin, no? Sa awat habag niya, ginawa niya yung teaching ng simbahan. Teaching ng simbahan yan eh. Oh, so for me,
kasi turo naman talaga ng simbahan, yun, walang problema yon. Pero nasa Diyos pa rin, kasi siya manangukom, na anong magiging kahinatnan nung ano niya, yung amo niya na ginawa niya ng baptism o emergency baptism, ang Diyos pa rin ang aatol doon. Pero ang tanong mo kasi kung mali ba yun, hindi yun mali kasi aral ng simbahan yun. At aplikado yun sa lahat na mga tao. Mayroon kasing actual grace na ah, turo ng simbahan na ibinibigay ng Diyos yan para sa lahat ng mga tao na even the last moment of his life, pwede siyang bigyan ng kaligtasan. Ika nga, sa Pablo, ang kaligtasan ay ngayon. So kapag nakatanggap ka ng kaligtasan, possible maligtas ka. May gumawa nun. Sino ang gumawa? Ang kapatid nating Katoliko kasi alam niya yung aral. Walang mali doon. Pero of course, Diyos pa rin ang hukom. So leave it to God na lang at ipanalangin na lang natin yung kaluluwa ng tao na yon na nakatanggap ng emergency baptism. Brother Angel? Yes, bro. Ang concern mo yata si Carol is kasi hindi naman niya alam, no? Parang wala siyang faith, kanyo. Yes, bro. So, okay, sa Catechism natin 1284, in case of emergency, anyone can, even a non-Catholic, administer the sacrament of baptism. No? Ibig sabihin, actually, yung question dito nga, yung sa bata. So, ibig sabihin yung bata, hindi naman rin niya alam yon yung faith niya. So, in other words, anybody, no, we can do it. Kahit ibang sekta siya, lalo na no fault on their own naman, hindi niya alam. Pero dying na siya, hindi na niya alam yung faith niya kung ano man. At as long as sabi rito, may condition, dapat tama po ba yung formula ginamit niya? Na alam niya yung formula? Lagyan niya ng tubig sa noo, parang sprinkle Mhm. siya, baptize in the name of Jesus, and then name the Father, Son, the Holy Spirit. Ano, hindi mo Jesus, dapat hindi mo the Father and Son of the Holy Spirit. Um, Hindi pwede in Ano the name nga? of Jesus lang. Yun nga, Hindi. no, complete po yun. Yung shortcut I ko na siya. baptize you, Okay. yes. Ang unang proseso diyan kasi sa mga hindi nakikinig, no, paano ba mag-emergency baptisms? Una, ganito po yan. Una, mag-sign of the cross tayo. Pagkatapos ng sign of the cross po, yung may tubig tayo, ang tanong, ano bang tubig ang gamitin? Kahit anong tubig po. No? Pagkatapos mo, i-ano mo siya 3 beses. I-pour mo siya doon sa ulo ng tao, isabihin mo yung pangalan niya. No? So 3 beses yun, sabihin mo yung pangalan niya, I baptize you. In the name of the Father, tubig. And of the Son, tubig. And of the Holy Spirit, tubig. Tubig, yes. Yes. So sa mga kung eksakong formula doon, wala pong problema, kapatid. Kasi kahit nga yung child na mamamatay na, sabi ng mga hindi na binyagan, 'di ba? Sabi ng mga ng doktor, mamamatay ng bata, hindi kakayanin. Pwede rin ganonin 'yun. Actually, hindi nga makakasagot 'yun. Hindi alam ng bata 'yun. So in other words, ang nakalagay dito, emergency baptism. Hindi niya sinasabing sa bata lang o kanino man. When you said emergency baptism, you can do it to any person po na hindi pa talaga baptized. Pwede po natin gawin. At kahit sino man sa atin, kahit ang protestante, pwedeng gumawa nun. O tayo, gumawa din sa kanila. So, wala naman siyang condition, kapatid. Okay lang po yung ginawa niya, kapatid. Tsaka, Yes, Brother nandun yung Junre, desire niya. okay. Yes po. Thank you, brother. Brother Junre, hindi ko naman sinabi mali. Hindi ako sinabihan siya. Mm-mm. Na-shock lang ako. Pero at the end, na-realize ko na kasi devoted tayo sa Divine Mercy, Mm-mm. no? Ang sinasabi doon na any dying person, regardless of Any. religion. Di ba? Yes, Sinabi any na, person. if you pray to a dying person, Jesus said, He and His Father will appear to the person, not as a God, but not as a judge, but a merciful God. So, doon ko in-apply sa kanya. So, maaaring tama ka. So, to make sure, i-ask ko to sa live, parang marami ding matuto. Itong pagsagot ni Brother Junri at kayo po, Brother Angel, nakabigay ito ng liwanag sa iba na pwede, anyone pala na pwede ma-embrace sa faith, yung mga emergency baptism like sa mga in-explain nyo. O diba? So malaking bagay po to, nasagot ito kasi
ano 'to, rare question 'tong mga ganito, na minsan may mga ano tayo sa faith na, "Uy, puwede pala 'yun," o mga gano'n ba. So, maraming salamat sa magandang explanation. Salamat At po. yung ano po, yung Chaplet of Divine Mercy for sa dying Yes. person. Yes, Napak in-apply na niya 'yun sa bro, mga na palagi niyang oo, dinadasal. at sa Mm. mga nakikinig ngayon, sa mga hindi pa nakakaalam, naghihingalo na siya, hindi na siya maka-ano, naka-ano na lang, naka-host na lang, hindi makapagsalita, hindi na pray the Chaplet of Divine Mercy po sa lahat ng nakikinig ngayon. Pray that hindi na siya makapag-umpisal, hindi na siya maka-ano ng anointing of the sick. Of course, try yung anointing of the sick, puwede naman yun. But yung Chaplet of Divine Mercy po can help also. At ang kagandahan nun, promise ni Jesus yun na lahat daw ng kasalanan niya dun napapatawad din. So, well, why Yes. not, 'di ba? Si Jesus mismo nagsabi nun. Isa rin po yun na makakatulong aside from emergency baptism. Sis Carol? Yes, in fact kasi palagi nire-remind ni brother Mm. ano, instant yung brother na nag-ano ng Divine Mercy na, "Who saves who saves other souls saves his own," 'di ba? Kaya nga, palagi nating kahit ako palagi kong sinasabihan yung mga kasamahan ko sa ministry, dito sa aming church na i sabihin niyo din sa mga kamag-anak niyo kung marunong sila mag-pray, kahit mga dying persons diyan sa mga kapitbahay niyo, kahit hindi niyo ka-close, kahit hindi niyo masyadong kakilala, puntahan niyo, magdasalan niyo. Kasi grabe ang merits niyan, lalo na sa pinagdasalan niyo, lalo na yung tao na malayo talaga sa Panginoon at dinasalan niyang Divine Mercy. Grabe ang merits dun sa Kahit, nagdasal kahit at yung kasi, pinagdasalan. Sister Carol, kahit kasi sa Ebanghelyo, ah even Romans, di ba? Yung lumapit kay Kristo na pagalingin mo yung anak ng aking, yung sundalo ba daw, yung anak ng kanyang sundalo. Hindi naman niya palataya yun eh. Di ba? Anak ni Jairo. Anak ni Jairo, di ba? Hindi naman niya kapanampalataya yun. Nando pa ni Yes, Kristo yun? Tinanggihan ba niya? Ano tama. na yun? Ano na rin yun? Parang mamamatay na rin yung bata na yan. Pero na sinabi ni Kristo, umuwi ka sa pananampalataya mo, gumaling na siya. So, hindi natin maano talaga yung habag ng Diyos. Kasi sabi nga sa Parable of Jubilee, bago dumating ang magiging judgment ni God, merciful muna. Yan ang talagang na palaging na ano sa akin na ano na sinabi ni Jesus na bago ang kaniyang divine judgment, ang merciful God Mercy muna ang will always darating. prevail. Yes. Yan muna ang una. So, thank you so much. Ang napakagandang sagot.